Marites! Webes na naman ang gabi! Saya. Sa gawing ang lichikahan na naman. Siyempre at masayang show ang handog namin tonight. Kaya naman bago tayo magsimula, bati muna ako sa mga Marites all over the world. Good morning, good afternoon, good evening, good morning. This is your Dean, Junardo. Yes, and this is your one-sided instructor, Alan Jones, Alan D. Ano ba naman, prosecutor? At ang inyong PhD, Rose Garcia. Ganon ang inyong Mega Marites lecturer, Mr. Fu. And welcome to Marites University! Ang saya sa'yo. Lalo na si Rose. With her dress. Baka nasa akin ako ni halakha. Why not, di ba? Knowing. Dahil dyan, kaya pala ang daming alahas ni Rose. Pinakita niya Ang haba ng talaga. dress hanggang floor. I-connect natin sa mga alaha. Dahil dyan sa ating mga bagong Marites, sama na sa chismisan ng mga showbiz balitang pinag-uusapan. Dahil kahit sino ka pa, siguradong Marites ka. Like, share, and subscribe na sa MU Entertainment YouTube channel. Okay mga Marites, dahil marami na abangers, welcome to isang linggong Chismis! Unahin po natin si Vice Ganda at Kim Chiu. Okay na nga ba after magpalitan ng komento sa isa't isa? PhD? Oh, yun Okay na. na ba? Comment ko Ano nga ba lang yan? ba? O parang Patutsadahan. Patutsadahan. Oo, basa The ko right yun. term. Tama. Yan. So maraming nag-abang, lalo na kahapon, kung papasok ba si Kim or magchichikahan ba sila tulad ng dati. Kita naman nila na during laro-laro pick, parang medyo late si Vice nung pumasok. So sa laro-laro pick, ayan, ito yon, ito nga ba yun? Oo, nagkita na sila. Parang wala naman daw Big deal, hindi mo big na deal. bago, parang same pa rin, ganon. Sa napanood ko din naman, parang ang tulad pa rin ng dati ang kanilang chikahan o banter. yung sinabi niya Yan na yung ano. Wednesday. Yung nagsalita si Vice na parang nag-sorry siya kay Kim, Oo, Monday yun. Monday. No, sorry. Ito yun. Naganap yung awarding Monday, Tuesday pala. Ito yun. Parang yan yung suot ni Vice nun Parang eh. yan nga yun. Oo. O, yan. Yung sinabi, nakalimutan ko na naman, ganun-ganun. Na sumagot din si Kim. Ito, anyway, yan. So, naganap kasi ito sa mga hindi nakakaalam sa kwento. Naganap ang mga pangyayaring ito sa X na dating Twitter, di ba? Ang pinagmulan nito, yung first Famous Broadcast Arts Award. Okay. Kung saan nanalo si Vice Ganda bilang Best Host for Entertainment. At ang It's Showtime naman bilang Best Entertainment Show, I think. Oo. So, ayan. So, syempre si Vice ang tumanggap ng award. So, dun sa dami ng pinasalamatan ni Vice kasi, hindi niya nabanggit si Kim. Of all naman kasi, si Kim nga ang hindi niya naalala or gano'n naman talaga, di ba? It happened naman talaga. But anyway, so noong Tuesday, sabi ni Vice kay Kim, Kim Chiu, congratulations to us. Nakalimutan kong banggitin yung pangalan mo kahapon. Pasensya na po. 16 po kasi yung host. Wala akong prompter. Sagot ni Sabi Kim. niya, sanay na siya. Sanay na ako, hindi na babanggit. Di ba? Noong nakaraan din. Tapos sabi naman ni Vice, oy, parang pinasalamatan naman kita personally. May ganon. Halo. May ganyan. So, yun. Ang mga imbyerna o imbay o ang talagang Alam mo na. na humihirit kay Vice ng babasa yung mga fans ni Kim. Parang hindi nila matanggap na hindi tinanggap. Ay, hindi nabati si Kim bago ka mag-react. Yan. So, naganap to Rose. After nito, dun yung palutsadahan. After nito, di ba? Tuesday ng hapon. Oo, ganyan. tama. After Oo, this, correct. yes. Oo. So, sabi ngayon, yung mga fans ni Kim, may mga tumatawag kay Vice ng plastic, ano pa, mga ganon, kung ano-ano pa. So, kaya nag-post si Vice ng grabe, the kachipan of this fan. Natinag niya si Kim. Ito yung backstory. Okay. Toxic chururut, may mga ganon. Oo, correct. So, ito, hindi ko na kinopya yung, basahin na lang natin. Yung tweet ni Vice or ex ni Vice. Yan. So, kasi nga, ang daming nagme-mention sa kanya, sabihan siya ng kung ano-ano. So, sabi din niya, the toxicity of this fantard, the entitlement, ew! Sabi ni Vice.
ito na yung, nirepost niya tapos nag-caption siya. Ang nirepost niya, yung so disappointed at Vice ganda ko. She's one of the reasons why we are watching It's Showtime na. Really? Yung mga newly added host na mention, then siya nakalimutan because wala kang prompter. Clearly, favoritism at its finest. Sabi, di ba? Ang lala talaga. Umabot na talaga dyan. So, sabi ni Vice, nirepost niya yung kinote niya, sabi niya, grabe the kachipan of these fans. Look at Prinsesa Chinita. Tinag niya si Oo. si ano. Then, sumunod, nag-post uli si Vice after that, sa aking mga little ponies, hindi sapat at katanggap-tanggap na dahilan na mahal nyo ko para maging masama kayo sa iba. Pinagpapasalamat ko ang suporta nyo, but I will not enable your toxic behavior just because I seek your support. I love you, my mature and thinking little ponies. O, yan. Think but not enable. Oh, syempre And may thank shade. you. Oo, correct. Diba? Lalo na ito. Sa mga kamag-anak ng nanay ko, sana po wag niyo akong ibas dahil nakaligtaan kong i-mention ang nanay ko sa speech ko kagabi. Ay, di ba nga naman, Full of nanay na yun. shade. Oo. Tapos after that, sabi din naman niya, ay hindi po kami magkaaway, magka-message po kami now, as in. Sabi niya, as in talaga. So, Kim kasi, ang pinanggalingan din ng mga sumunod na expose ni Vice, parang, but anyway, eto na, basahin ko na lang. Ayan na yung kay Kim, oh. Sabi Ayaw niya, ko na ayun na start. pala, sabi niya, ayaw ko sanang palakihin ito. Pero parang pinalaki, di ba? Pero bilang mga taga-suporta, hindi naman siguro kachipan ang tawag doon. Siguro po marahil sa sobrang pagmamahal at suporta nila sa idolo nila ay protective sila. Initial reaction po siguro ito. Hindi sa tinolerate ko sila, pero sana hinayaan na natin ito. Kung wala ang mga taong sumusuporta at lubos na nagmamahal sa atin, wala din tatangkilik sa lahat ng ginagawa natin. Yun naman ang naging sagot ni Kim. Di, syempre, very obvious na ang tutungkulan niya dito ay si Vice, di ba? Dahil tinag nga siya at tinawag ni Vice na mga kachipan na mukhang hindi na bet ng, syempre, di siguro natanggap ng mga fans ni Kim na tawagin silang kachipan. Yan. Kaloka. Tapos nag-post din siya Na-trigger sila doon. Correct. Let's spread love and love always, sabi naman ni Kim. So yan. Oh, so after ditong parunggitan, After that, nagkita kahapon, na sila. nakita din sila sa... Oo. Nakita din naman sila noong Tuesday, di ba? Ayun nga, eh. Tapos kahapon, nakita din sila sa It's Showtime. Oh, Parang kamusta sila doon? okay naman sila. Yun nga, isa laro-laro pick na parang normal. Parang walang nangyari. Parang walang Oo. nangyari, correct. Wala lang. Wala lang, oo. May nagsabi nga, ano daw ba to? Para daw ba hindi mapag-usapan yung issue ng Joshua Garcia. May ganong narrative. Alam mo yon, umaabot na talaga sa mga ganon. Damay naman si Joshua. Hindi, para hindi na, parang protection ba to or what? Parang iniisip ba nila, network ang gumawa nito? O sige, mag-ingay kayong dalawa para hindi Kayong to. pag-usapan Oo. para- Di ba, may Diyos ko. kaloka, Hindi di ba ba? kay Joshua? Ayun na nga, Hindi naman part ng show si Joshua. Siguro sinasabi nila para, sige, para ma-divert. Hindi na, may ganyan. Ganon, di ba? Kaloka talaga. Kung ano-ano talaga yung mga naiisip. O, yan. So, ayun nga, parang kino-call out ng mga fans ni Kim si Vice. Siyempre, hindi rin naman tatahimik ang mga fans ni Vice. Siyempre, di Oh, ba? so, sumasagot din. O, sagutan na ito. Pero, kung titingnan natin sila, mukhang okay naman Hindi sila. naman sila Hopefully, hindi naman. Baka naman nagkausap naman nga talaga sa kanilang dalawa. No, yan. So, ang tanong ko na lang, sa ending, kasalanan ba na hindi mabanggit? Alin? Pero alam mo, nangyayari talaga yun. Talaga naman. Kapag tumatanggap ka Oo, talaga ng oo. award, minsan nakala mo, nasabi mo na lahat. Pero meron talaga makakaligtaan. At minsan kung sino pa yung pinaka-importante Yes. tao, yun pa ang nakakalimutan mo. O si True Vice enough. nga, yung nanay, Yung di ba? nanay, hindi nga niya napasalamatan. Hindi naman part ng show yung nanay. Eh, di, pero syempre, you share the Ito sarcastic award. na yun. You share the award with your loved Sarcasm ones. na yun. Pero ako naman doon, ang ano ko is, si Kim ang medyo palaban talaga ngayong mga panahon to. Oo, totoo. Mula kay Raisa. Oo, talagang Diba? ano siya, Day. Hanggang dito kay Vice Sumagot na. siya na hindi naman siguro kachipan. At Vice ganda na ite, ha, na. Sunod-sunod yan, di ba? Parang ang taray ni Okla. Parang nasa ano nga siya, palaban. Oo. Oo, parang, ay, Palaban teka, mode, sasagot ako. ganon. Ganon. Bongga siya doon. Pero,
Sana nga hindi sila maging awkward kasi meron din ako nabasa na may mga sa radar yata yun, di ba Rose? Sabi ko sa iyo na parang kino-call ng mga fans sa sana raw tanggalin na si Tanggalin Kim lang bilang Kim. host. Oo, may ganun din. Naman siguro umabot sa ganun, di ba? Kasi okay di naman talaga si Kim sa Pero sa ano, kung Showtime. iisipin mo rin, pwede ngang kahit pa paano. Hindi natin alam kung ano pwede mangyari. Kasi kapag dumating sa point na awkward na sila, sino pipiliin mo? Alagay naman si Kim over Vice. Pero bigla ko din naisip, tinan mo si Vice at saka si Ann, kahit anong mangyari, Parang todo rin ang hindi pa ano rin, niya no? na. Minsan grabe rin pikunan nila, umiiyak si Ann, sobra, di ba? oo. Pero okay sila. Oo, I mean, wala, hindi wala sila, silang... ano, Ay, meron din sila ganyan, pero baklaan. baklaan. Naparunggitan sa ex. Kahit nga sa ex, di ba sa ex nga, Oo, sa ex. lagi nga nagpaparunggitan Oo. yung dalawang yan. Pero baklaan. Oo. Kasi ang serious kasi talaga ng Ito ano parang- ni Kim. Ito ang serious kasi nung nung pawag dito, yung kumbaga sa yung ambience ng kanila. Oo, hindi Palitan. Siguro kaya lang nasabi ni Kim yun dahil wala lang. Alam mo naman yung mga fans niya at syempre, Protective siya sa protective fans siya niya. sa mga fans niya. Oo. Na totoo naman yung sinasabi ni Kim na kung hindi dahil sa mga fans, sa mga tumatangkilik. Ganyan. So parang naano lang si Kim dun sa term na kachipan. Pero, oo nga. Pero sa isang banda, kachipan din naman. Pero kasi fans niya yun. Hindi niya talaga matatanggap Ayun. yun. Pero kasi, Natawagin yung fans niya na cheat. for me, kachipan, kung may sinabing hindi maganda sa, halimbawa, sa idol mo, na miss out lang na posibleng, naniniwala naman ako, hindi naman talaga siguro sinasadya. Sabi nga natin, minsan, kung sino pa yung pinakamahalagang tao sa buhay natin, minsan, when doing a speech, or yun, naka-receive ka na award, minsan yun pa talaga yung nakakalimutan mo. O for example, nanay niya, hindi niya naalalang, Hindi, pero, diba? feeling ko lang talaga, yan nag-trigger, kung ano talagang kung palaban si Kim, na-trigger lang talaga siya na, hindi kachipan yun, Vice, parang ganun. Kasi mga fans ko yan Parang ganun. Sa ano ba? Pero kasi si Vice naman, alam naman natin kung ano yung mga termino niya. Yung kachipan, hindi niya Hindi yun parang yun para talagang napakaseryoso i-down ganito. yung mga Correct. fans. Diba? Parang ano lang sa atin, di ba? Ano ba yung kachipan na to? Yung issue na to. Kachipan yung ginagawa nila. Hindi na necessarily yes. sila. Hindi naman yung fans, kundi yung ginagawa. Pero syempre, Tama. iba yung rating kay Kim. Feeling lang siguro ni Kim, she had to defend her the fans. her Ako naman, yun lang yung part fandom. na yun. Kasi syempre, kung hindi naman niya din, kung tatahimik Pero lang pwede siya. din naman kasi sabihin din ni Kim na pwede nga na Pwede niya sabihin na wag na oy, natin- tama na. Oo, Wag na kayong- po tayo magparunggitan, mag-away-away o actually- magsabi ng hindi magaganda kasi we're all friends, pwede- we're okay. Hindi, pero kaso Not unless. pero sinabihan kaming kachipan yung ginagawa namin para sa'yo. Hindi gano'n yung mga fans. Kasi di ba Hindi Ganun pwede yan. mong sabihin, actually, si Kim, simulan niya ng, wag na po natin Yes. palakihin to, hindi ako nabati sa okay lang po yun sa akin. Wala po Okay kami po issue kami ni ni Vice. Meme, Di ba? ganon. Yung ganon. Oo. Pero syempre, hindi mo naman pwede. That unless di nga natin alam takbo kung ano ng utak talaga. ni- Oo. Oo. So, yun ang... Hindi din niya. natin talaga, ito din ang pinanggagalingan ko dyan, hindi din natin alam. Baka naman nga deep inside, kahit pa paano, baka nga na-hurt din talaga si Kim. Kasi for her to depend and to say that, di ba? O, Pero pwede ako rin. feeling ko talaga it's just for the fans. Ano lang, protective lang si Kim. At tapos yung term na Sandali. kachipan, kahit hindi naman minimin siguro ni Vice yun na chip kayo o kachipan yung ginagawa. Yung parang, kasi baklang term syempre, si Kim, bilang mahal niya yung fans niya, nasabi niya lang naman. Mamahalin ka din ngayon. dahil Lalo siyang mamahalin. Sandali. Sa ngayon, Kaisa-isa sure. pa talaga si Kim na hindi na-mention sa dami-dami Oo, nila. hindi nga. Siya lang talaga Ay, hindi ko mag-isa. lang sure. Hindi ko lang. Pero kasi pwede naman din talaga. Pero Minsan, pero alam ako mo, naman naniniwala. minsan, iniisip mo, nasabi mo, minsan naiisip mo, tapos hindi mo Hindi mo pala pala siya nasama. nasabi. Meron, Kasi pwede nangyayari naman. din sa akin yan, madalas. Pwede naman na hindi Oo talaga. naman. Pwede naman Unless talaga. may listahan ba si Oo. Yun. At wala talaga Wala doon, talaga di ba? doon. Yung Yeah, iba actually, yun. kahit nga ilista mo, minsan Mawala rin. mawawala ka pa rin dahil Pero- syempre, tensyonado ka, nilista mo. Parang mas na yun, dahil lilista mo na eh. Kayo, kung in-enumerate mo na Oo, lahat, eh. tapos Tapos wala pa siya doon. Yun ang pwede maging issue. tignan mo Pero ka, sino wala dito? Oo. Pero Wala. yung talaga ini-enumerate mo, Yes. akala mo kasi, sa dami nga naman, akala mo talaga nabanggit mo. Tapos, nung pagtapos mo, bumaba ka na, ay shucks, hindi ko pala nabanggit si Yun Kim. nga. Posible ako naman, yun. si Vice din, actually, pwede rin naman palagpasin ni Vice yung mga ng fans eh. Hindi, Ganun naman baka talaga yung nga. fans eh. Baka talagang... Baka nga tumodo. Kasi Oo, di ba sabi, irita na siya. tinatawag siyang plastic, Oo, kung sobra. ano-ano. Siguro baka nasa siya na, Triggered. Gusto rin niyang, Baka na-triggered din. gusto lang din niya ilagay sa lugar din Oo, siguro. siguro. na Alam mo, Tingin ko rin. Baka medyo umoe. Ayun. But anyway, since mukhang, sabi nga, okay naman daw yung dalawa. Di okay. Okay na rin, di ba? Oo, di ba? Ah, Punta din Oo. sila nagdedmahan sa show, di ba?
Okay, mga Marites. Ay, dito naman tayo kay Coco Martin. Magpuproduce na rin ng stage play, Mr. Fu. Oh, hindi yan Ito sa kachipan, Manakuha. Hindi yan kachipan, Baka kachipan yan, ha? Not unless. Not eto na nga. unless. Hindi, di ba na-report nga last episode ni PhD na mag-post si Ding Dong Dantes nung nakita sila ni Coco Martin sa Yes, Actor PH. Tapos, touch na touch daw si Coco Martin doon sa gesture ni Ding Dong, tsaka doon sa caption ni Ding Dong tungkol sa magkaiba sila ng network, pero nagkakaisa sila for the industry, etc. Tapos nakwento ni Coco sa isang chika-chikahan na nagkaroon daw pala ng meeting si Coco kasama si Ma'am Charo at si Ding Dong Dantes. At sinabi daw ni Coco doon na gusto niyang mag-produce ng stage play. So, hindi lang niya in-explain kung bakit stage play ang gusto niya, pero yun ang nabanggit niya kay Ma'am Charo tsaka kay Ding Dong na stage play na para daw makapagbigay pa ng trabaho sa production at para din daw po sa Actor PH. Pero walang detalye na ibinigay kung anong klaseng stage play ang sinabi Batang lang kaya dito. po siguro. Di ba? Ang sinabi niya lang, Stage play. isip na lang ng konsepto. Yun ang sabi. Tinatanong ko nga si Alan kung first time ni Coco mag-produce ng stage play. Kasi alam naman natin, siya nagpo-produce ng mga serye niya or part siya sa production o part siya sa mga producers. Papasukin na rin yung entablado. Ay, naman, sabi ni Miss Jones, wala pa daw. Dahil bilang ikaw ay laging nanonood ng mga stage play. So, first venture niya, if Oo. ever. So walang detalye. Pero yun daw yung isa sa mga gustong gawin ni Coco for Actor PH ang mag-produce ng stage play. Na for sure naman ay hindi kachipan. At saka, if ever, baka first time na rin na kung siya mismo yung sasabak sa stage play. First time niya First time niya? Yes, Oo. Sana magka-chatro. Maganda naman din yon. Eh, napakalakas ngayon ng chatro, lalo na ang septic tank ni Uge. Grabe, sold out ang 50 performance. Tsaka alam mo ba, bumibili pa kami, wala na talaga mabigay. Fair. Hindi, tsaka isang din yan sa kumbaga, nasa bucket list yan na marami mga umaarte sa Yes. telebisyon at sa pelikula na maranasan nila yung umarte sa Kasi, di ba, entablado. sabi nga nila, parang hindi kompleto ang pagka-actor mo kapag hindi ka dumaan naka-arte sa hindi ka nag-entablado. Nag-entablado. Tayo So, ba pwede maging stage actors? why Ano ba not? tayo? Pwede Gusto mo ba? tayo. Gusto mo? Hindi kompleto bang mo, Hindi career mo? Hindi, Yung nung ba ako kompleto, Tito? college meron na ako. Ay, wow! College days. Meron kang ganon? Oo. May ano ka, Meron background? Di ba ba alam na ano siya? Ano ba siya? Artista siya. Kaya Lumabas pala. siya sa mga ano. Lumabas siya sa mga... Hindi siya, ano kami, film Sa live Pagita. theater lang. Ah, Tsaka little theater. ng CCP? Kalbo. Anong role mo? Like comedy yun. Di mga ni Paano mo mga kinu-question mga one-act play yun. Ay, Ay, taray, Virgin may pawan Lopez, ako. Virgin Virgin Love. Play. Yes. Mga lumang mga lumang na. Panahon. Panahon na. Naniniwala safe naman play. kami ng lumang panahon. Hindi ka naman namin iaargue pa. Vaudeville? Wala Trabaho naman, di mo ba? si Atang de la Rama? Almost, Valenzuela. almost but not quite. Ito Sarsuela. na tayo mga Marites. Silence Nights, may world premiere sa Toronto International Film Festival. Unang Pinoy movie na bahagi ng 11-year-old platform program at ang premyong $20,000 Canadian dollars, $20,000 Canadian dollars ang ibibigay sa winner. Yes, Labing isa sila may maglalaban-laban cash prize. yung Toronto sa Ilan? director ni Lawrence Tan at ang producer si Ano, Attorney Lawrence Tan? Lawrence Pardo. Fajardo. No, si Lau, si Tito Lau, nagdidirect pa. Hi, Lore. Hi, Lau. At mula sa production ni Attorney George Alonso na siya nag-post, doon magkakaroon ng world premiere. At susundan naman ito ni PhD dahil nga nakausap niya si Attorney George. Ito, dahil nga, Hindi. ito si Nico Antonio, first time mapapanood ang pinagbibidahang Attorney Nico, nakausap niya. Oo, hindi Attorney ako Nico, yun. Silence Nights sa Toronto International Film Festival. Okay. So, yun nga, nabanggit na nga ni Dean. Kauna-unahan tong pelikula ng Pilipinas na in competition sa TIFF or Toronto International Film Festival. Pero may mga for exhibition na tayong naipalabas doon. Katulad ng, sabi sa akin ni, although hindi ko ito na-confirm, pero sabi sa akin ni Attorney Nico, ni Nico,
yung Magnifico daw. So, dati pa yon ni Direk Ni Direk Mario J. De Los Reyes. Tapos, yung Sunshine, yung recently, Sunshine ni Maris Racal. Isa rin yan. Pero, for exhibition, hindi for competition. So, ito yung unang movie na pumasok sa for competition at 12 silang maglalaban-laban. Sa 12 yan, nandiyan ang Korea, Japan, Turkey at iba pang bansa. Okay. So, ito ay produced ng Quantum Films ni Attorney Joji Alonso. At meron din sila mga collab sa international producer like yung Taiwan's House on Fire ng International at France House on Fire. Tapos may additional support din from FDCP or Philippine Film Development Council of the Philippines. Yan. So, showing ang Silence Nights dito sa Pilipinas sa September 16. September 16. Oo. Habang ipinapalabas naman ito sa Toronto Film. Pero syempre, yun ang world premiere talaga doon sa Toronto sa September 13. So pupunta diyan si Kailan ang showing dito? 16. Pupunta diyan si Attorney Nico Garcia. Ano ba yan? Attorney Nico Antonio. Ano ba yan? Board member din po yan ng MTRCB at syempre isa din sa mga kilala natin na napakahusay na aktor, di ba? At recently nga, siya ay nakapasa na sa bar. Okay. First take yan, di ba? First take. Yan. Okay. So, ang maganda rito, talaga palang sinadya ni BM Nico na hindi panuorin. Kaya hindi pa talaga niya napapanood ang movie. So, nakapasok sa... Well, ipinasok din nila to sa Cannes, pero hindi siya pinalad. Pero dito sa tip, nakapasok siya. At dito niya gustong ma-experience na mapanood sa... habang nandoon kasama yung mga iba na world premiere. Yan. Habang naririnig niya nga naman kung anong nagiging komento naman ng iba. At makakasama din niya sa pagpunta doon sa September 10 to 20 po. Ang mga co-stars niya. Ang tip. At sa Canada to. At makakasama din niya dito si Lotlot de Leon, Ina Feleo, at syempre ang director na si Direk Lawrence Fajardo. Oo. Ang kwento ito about EJK. Yeah. Okay, so... Tokang. Oo, hindi naman siya true to life. I mean, hindi naman siya yung talagang... Pero siguro inspired or something. Oo. So, fictional pa rin siya. Pero most likely inspired at malamang may naiisip na kayo kung sino yung pinakakilalang naging biktima ng EJK, di ba? So, kung napanood mo yung trailer, bongga yung dialogue dyan ni Ina Fileo na, sinong binoto mo na ka ng eleksyon? Yun na. Wow! So, Bonggesyo! meron akong maliit na maikling video ni Attorney Nico kanina. Panoorin natin. Ready na? Ayan. Pakiramdam na kauna-unahang Filipino movie na nakapasok sa in competition. Siyempre masaya ho. Mahabang deliberasyon yung ginawa namin as a team, especially my mom as the producer. And she decided ultimately to enter it sa TIFF kasi nga in history nga kauna-una ang Filipino in competition. Marami na pong pinalabas sa Toronto, kasama na doon yung Magnifico ni Mario J. De Los Reyes, pero lahat po yun exhibition lang. So ayun, kaya doon na pagtanto ng aking ina na ipasok po siya sa Toronto International. So, para sa kalaman ng lahat, ito yung world premiere, bale? Yes, ito yung kauna-una. Ngayon pa lang siya mapapanood. Mapapanood, opo. Galing. So, pupunta ka doon? Kailan to? Ang festival itself is from September 10 to 20 po. And I will be going there sa 11. The showing will be on the 13th po. And I will be going back to the Philippines by sa 16. Okay. Ano to? Medyo ina-expect mo ba to? Itong pangyayari na to with the film? Ina-expect po namin na makakapasok po siya sa International Film Festival. Definitely. Hindi po namin inaasahan yung makapasok po siya as a first Filipino movie sa history na to, sa history ng TIFF. So, yun po ang hindi namin inaasahan. And hopefully, by God's will, kung pala rin, magiging
isa sa mga feature film na makakapasok po sa Oscars po kung papalaki. Okay, PhD. Yan pa mamarte si Attorney Nico Antonio. Bida dun sa Silence Nights. Silence. Itong ano. Silence Nights. Dito ba? Talagang parang Pasko. Kasi di ba? sinilence kasi sila dyan. Okay, ito naman Martes, magbalitang SB19 tayo. Ay. Ang nag-iisang Korean act sa K-pop World Festival sa Non-Korean. Texas. Pangunahan ng ceremonial first speech sa Major League Baseball game sa Chicago. Ano ano ka ba ngayon? One-sided. One-sided ka pa. One-sided. Yung hair ko na to. Hair mo hindi one-sided. Okay, sige, one-sided. Oo. Alan D. Hindi Korean, non-Korean. Sila lang yung hindi Korean. Non-Korean, ano ba yun? Oo, ayaw paawat ng mga kuya mo. Non-Korean, Oo. oh. Ayaw paawat ng mga kuya mong P-Pop Kings dahil Kuya ang mo sila? Ha? Kuya mo? Kumakaano ka naman? Tinatanong ko lang kung kuya mo ay mas matanda ka sa kanila. Kuya mo na SB19 dahil sa SB19 nga ay may bago naman dinagdag sa kanilang already packed global schedule. Tito, kaka-announce lang na sila ay magiging part ng K-Pop World nga Festival and Worldwide Dance Competition. At ito ay gaganapin sa October 28 to 31 sa Alamodome in San Antonio, Texas. Ayan, take note, ang SB19 nga ay nag-iisang ng Korean act sa nasabing festival. Joining them sa nasabing event ay ayan nga, sina J Park, The Rose, The Rose Garcia, Jessie, Dean and Taber, Gravity, Ex-Dinary Heroes, Art MS, Heyun, Wonwoo, and Daeyang. Sino kilala mo dyan, Rose? Si J Park lang. Si Jessie. Oh, Jessie sikat, no? Oh, talbog. Oh, yan ang mga makakasama nila, Tito. Okay, so ang K-Pop Yes. World Festival is one of the world's largest K-pop dance competitions and a Korean-inspired marketplace for fans across the globe. Bukod sa performances, the 4-day event will host the K-Pop World Dance Competition Championship. Yon, kung saan 32 dance teams ang maglalaban-laban mula sa 29 countries para sa cash prizes, trophies, at opportunity to perform sa festival's main stage. Ayan. Samantala, SB19 is about to make history as the first Filipino group to throw a ceremonial first pitch dito sa isang MLB o Major League Baseball game. So sina Pablo Stel, na favorite ni Fu, Josh, Ken, and Justin will take part sa pre-game ceremony during the Chicago White Sox versus New York Yankees. Bongga ng laban. Match sa Rate Field in Chicago. Yan sa Wednesday na yan, Tito, July 29. Ilan sa mga Pinoy personalities na na-invite na before to participate sa MLB tradition na ito ay sina Manny Pacquiao, Liza Soberano, and film comedian Joe Coy. Ang alam namin ay nasa US na ngayon ng SB, Tito, dahil Yes. sa Sabado na July 25, meron silang exclusive pop-up event sa LA. Sunod-sunod ang ganap ng mga kuya mo. Global na. At bawal magkasakit Hindi ko dahil... sila kuya, mas matanda ako sa kanila. Ano ba mas may tawag sa kanila? SB19! Ano pa pa Parang may tawag? gusto kang i-ano eh. SB19, Dahil- hindi ko sila kuya dahil hamak na matanda ako sa kanila. Ano nga ba lalaki pagbata? Dahil bago ang ceremonial pitch pala dito sa July 29, may global spin live muna sila performance sa Grammy Museum sa LA din yan sa Tuesday yan, July 28. At sa Thursday na July 30 ang inaabangang performance nila sa Lollapalooza. Sunod-sunod, Tito, non-stop, kung saan sila ang first Filipino act to perform sa iconic music festival in Chicago pa rin. After that, ay meron pa silang I Was There Thanksgiving Fan Meet sa August 8 na yan sa Sacramento, California, at sa August 9 sa Lauder Park sa California pa rin. Tapos, lilipad na sila ng Japan. Hindi sila busy para naman mag-perform sa Summer Sonic Music Fest sa Osaka sa August 13 at sa Tokyo sa August 15. And lastly, ay meron din silang I Was There Thanksgiving Fan Meet sa Yokohama sa Japan sa August 18. O, yan ang kanilang full schedule. So, ayan po, booked and busy ang SB19. Ratsada ang mga kuya mo, Tito. At ayaw nilang magpahinga. Ayan, sana hindi sila magkasakit at kaya nilang ng energy nila ang kanilang sunod-sunod na ganap international gigs. Talbog. Oo. So talagang from the Philippines
to the world. Kaya nila yan. Yes. Congratulations! Oo, global na talaga ang SB19. Bakit ka talaga congratulate lang Kuya ako? Stel. Congratulations, Going global. SB19. Go, 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 SB. Pride of the Go, 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 Philippines. SB. Oh, di ba? Sino favorite mo doon? All of them. Wow! Okay. Diretso tayo mga Marites. Ito. Inigo Pascual, ayaw din magka-girlfriend. Ay, Tulad ng amang sabi. si Piolo Pascual. Ayaw munang Ayaw muna magka-girlfriend ba? siguro. Ayaw din eh. Nakalagay Linawin eh. mo naman. Grabe! Ayaw na magka-girlfriend. Linawin mo naman yan. Inigo. Hindi nag-guess kasi si Inigo kay Daniel Krishnan doon sa Oh My God. O di syempre, tatanungin kung kamusta ang kanyang puso, etc. etc. At si Inigo kasi 28 years old na. Ang sabi niya, at my age, ang dami kong mga kaklase dati na mga magulang na or they got married na. Pero to be honest, hindi ko lang alam kung na-manifest ko rin ito. Pero I still feel like I'm 22. Yan ang sabi niya. Nasa banggit din niya doon sa interview na parang namana niya din yun sa papa niya, kay Papa P, tulad ng pagiging pag-aartista. Kasi yung pag-aartista minana rin niya kay Papa P. Yung, pati daw yung focus sa karera, namana rin daw niya kay Papa P. Kaya yung pagkakaroon ng girlfriend, katulad Namana ni rin. Papa P, di ba si Papa P, ayaw din ni Papa P na mag... Ano ba? May hinuhuli ka ba? Baka may lamokbal. Di ba sabi niya, Kailangan mo, mas gusto niya yung career na lang, tsaka hindi pa niya nakikita yun. Ganon, hindi ganon, Alan! Ganon! Iba naman siya. ikaw Para namang ganon, lumabas. Iba naman ang ibig sabihin nun. Ano naman yun? Talaga, Say. mahal mo si Papa P, tapos Naman. ginaganon mo. Nakita ko yun si Inigo doon kay Miss Agot na concert. Yun. Tapos, yun, ngayon mas active, meron ka pelikula si Inigo. Meron siyang serye sa yung Yung Doctor. Doctor, ano nga yun? The Good Doctor Ah, na Pinoy Oo. version. Meron, Adaptation. Tuloy ba yun? Tuloy naman. Oo, nagtitape sila, alam ko. Tapos meron siyang bagong single. Wow. Ikaw at Ikaw from Star Music. Ikaw at yan. Ikaw pa rin? Hindi, Ikaw at Ikaw lang. Wait, favorite ko kaya yung kanta ni Inigo na Wait, yung dance. Na yun. Sayawin mo na. sa'yo. Dali na. Go. Dahil sa'yo. Lagi ko ito tinutugtog Dahil nun ng sa'yo. DJ ako. Ay, saka alam mo, yung Super hit yan ni mga... Inigo. Kaka yung mga Korean na nagpupunta dito, pag Yes, makanta kinakanta sila ng nila. Tagalog Oo. song, palagi itong Sobrang hit yan ni dahil Inigo sa'yo. talaga. Sino ba ang naging girlfriend ni Inigo? Si Maris Racal. Yes. Ang tagal na nun. Tinatanong mo kung sino eh. Yun na yung pinakahuli, si Maris. Sino pa ba? Eh, Gusto mo ba? Sino Parang pa ba? meron pa. Gusto ko ba si Inigo? Kay Papa P na lang ako. Ano ba yun? Gusto ka ba ni Inigo? Oo nga. Gusto ba ako ni Papa P? Sino ba gusto ni Papa Sino P? ba gusto mo? Si Papa P o si Inigo? Si Papa P nga. Si Papa P pa rin. Oh, si Papa P pa din. Ikaw, Alan D. Eh, syempre, may bagets eh. Hindi na, wala na. Wala na. 28 Kasi wala na si- sa bracket. Wala Uy. na sa bracket eh. Grabe kay Uy, mabait naman yan mag-ama na One-sided. yan. Love ko yan mag-ama na yan. Kaya nga. Tsaka di, maganda naman Para na. ma-close ako sa kanya. Kala mo naman. Maganda naman din yun, di ba? Ano Kesa eh? naman sa... Na huwag mag-girlfriend. Oo, kesa naman sa hindi nila mabibigyan ng atensyon or, di ba? Or magkakahiwalay. Bahala nga sila sa buhay na matanda na sila. Kung mag-girlfriend naman sila o Mag-girlfriend sila o hindi. hindi. Oo, maging single sila for Matutuwa life. ka ba kapag nagkaroon na ng girlfriend si Papa P? Alam mo ka maging single man sila for life. Tinatanong ko kung matutuwa ka ba? Hindi, wala. Bakit hindi ka matutuwa Wala na akong magkaka-girlfriend si Papa P? Ikaw ba matutuwa ka? Balik sa ito. Hindi! Hindi ako matutuwa kasi Dahil- gusto ko Matutuwa. Dahil gusto ko si Papa P. Para sa'yo. Para sa akin. O, ayan ang sagot Siya ko, ka ng ha? sagot. O, ayan ang sagot ko. O. Ikaw, matutuwa ka ba pag nalaman mo? Na? May girlfriend na. Kahit ano pa yan. Ay, ayaw sagutin. Kung gusto niyo ma-in love, okay lang kahit sino pang mahalin niya. Kahit Ay? sino. Yes. Pero Basta mahal ko. Ganon. Yun ang importante. Pero kung ayaw naman niya, Alam nyo magjowa. ngayon, hindi na issue kung Yes. single ka Yeah. or nag-asawa ka. Kasi hindi naman madidefine na nag-asawa ka ay guarantee na ikaw ay magiging masaya. Ay, Ay! loaded. Hindi. Nako. Hindi, totoo naman talaga yan. Nung araw kasi, di ba parang, dapat mag-asawa Yun ka, ang ending ganyan. mo dapat, Oo. yun ang ano Ngayon, mo. hindi eh. Maraming talagang mas happy na career lang or travel. O kaya naman yung medyo huli na. I mean, Oo, may ganun din. medyo late na nag-asawa kasi mas In-enjoy in-enjoy mo niya na yung single life. So, hindi na issue ngayon So yan. talagang pag-aasa. Okay, ginagawang issue. Ang hindi pag-aasawa, Rose, does it make you less of a person? Yes, oo. Oo. Before kasi, parang, Dapat may talaga pressure. matatanda. Di ba Parang sinasabi sa'yo? Pagka-graduate Rose, mo pa lang, correct, dapat, oo.
Kasi may boyfriend ka na ba? May girlfriend ka na ba? Rose, O yung pinsan mo may asawa na. Ikaw ba may boyfriend? Oo. Lalo na yung tinatanong niya sa reunion. Correct. Oo. Yung mga tsahin mo na Ilang taong ka na ba? Oo. Aba, 25 ka na pala, hindi ka pa nag-aasawa. Yung pinsan mo, ilan ang anak? Ikaw Oh, ba? Bel, ilang taong ka na ba, Bel? Naku, 27 ka na, Bel. O ano naman? Ano naman? Kaya nga nung araw. Ngayon, just Si Sam ba ilang taon enjoy. na? Ay, napunta kay isa. Ay, Ilang taon na si... 27 din. Sino? Ano? Si Sam. Si ka. Sam. Oh. Saan si Sam? Yung ating yung sigang 27. sound engineer. Ah. Pwede. Ano pwede? pwede. Dinabi mo, anong pwede? Isa. Pwede na Pwede, sige. Pwede na pumatol sa Diretso bading. muna tayo kay 27. Ito si Dina Bonnie B. Pasadong acting ni Juby Jason David sa 40 Days Sino si- Film. Sino si Ju? Si Jason David, ang isa sa bagong Jason. artist ng Jason. Oo. Yun yung kay Bagong Esnir, di artist, ba? Ha? Partner ni kay Esnir. partner ni Esnir yan sa First Day sa YouTube. Nasaan siya dyan? Yung, sino ba yan? Basta isang bag. Basta yun na yun sa ayan. Ang fairness, ha? May Gwapo siya, kamukha gwapo. siya. Oh. Aalala. Ah, Sa gym magkasama kanina. sila sa 40 Days na first movie niya. Contesero siya dati. Contesero. Nakita sa doon sa Kamukha nga bench. Nagko-contest siya na ano. Doon siya nakuha mula sa bench. And then, ayun nga, lumabas Naging alaga siya ng LVD, di ba? Alaga siya ng LVD. First film niya yan. Maganda ang exposure niya kasi sa sa first day high ni Tama ba? First day O, high. kasama siya doon. Oh, isa kay Esnir na vlog. Yes. Tapos may chikang, nagde-date sila ngayon, Tito. Nino? Kasi ang chika ni, yata ni David, parang na-interview, sabi niya, wala na, tama ba David? Alin? Ano pangalan niya? Jace. Ano ba? Jason David. Jason David. Oo. Ano ba? David. Ang chika ni Jason, wala, break na raw kasi si Esnir tsaka yung boyfriend. Hindi pa raw, sabi niya kanong Sabi nila? Sabi niya, hindi pa raw. Ewan ko kung Sabi totoo ni yun. Jason, Sabi niya, o ni Esnir. Disney may boyfriend pa rin daw. Sino nga nagsabi? Ano muna kayo? Basta isa sa press, oo. Yun ang chika nito. So, ganun parang po. wala na raw si Esnir and the boyfriend, kaya raw sila yata yung nagde-date tama. ngayon. Parang Kasi gano'n. very komportable nga raw siya. Dahil matagal na sila magkaibigan. Gusto mo ba, Tito, maging sila ni Esnir? Parang di bagay. Agad? Dahil? Hindi, Grabe. kayo na nga. Ayaw mo na Kasi may mga nag-ship sa kanila dahil nga patok sila dun sa di ba, sa dahil nga vlog. sa birthday. Ito Oo, na maraming nga, kinilig. kasi may eksena siya dun sa, yung anong yan, dapat in-offer kay Ogie Alcacid yung Alin? role niya. Nino? In-adjust na lang. Ginawang bagets? Ginawang bagets na autistic. Special child siya yan eh. Dapat kay Ogie? Kay Ogie Alcacid, iba yata yung ibang role. Pero nung hindi pwede si Ogie dahil nga sa schedule niya, nakuha nabigay kay Jason. At yun na nga, nung special sa yan, nung mayroon sa isang eksena, nakasama si Dina Bonnie B, na nagwawala dahil nga namatay yung lola. After namatay, nililibing na yung Yung lola. acting niya, Oo, parang iba yung special, siyempre, pang special. Siyempre, nagustuhan ni Dina. Na-impress ang lola mo, Impress Dina ang mo. lola, wala mo naman lola mo pagdating sa acting. Kaya pumalakpak din siya, pasado sa kanya. Sabi ni mga staff, May siyempre. ganyan kang update, Oo. talbog. Sinabi sa akin, siyempre. kay di ba? Jason Alam mo David. na. David. Oo. Mahal ako ni David, babalikan ako ni David. Alam mo yan? Sa dapat hintayin alam- ba? Hintayin. Hindi. Saan yun? Ikaw pa lang ang minahal. Ikaw pala. Mamahalin Maria? ako- Maria, mamahalin Okay, ako ni yung David pa- para sa lahat ng hindi nagmahal sa akin. Ay, bongga siya dyan. Ano ba? Either, kung di man baka isali ito sa film festival, sabi wow. ni, Ano ni nila? Fred, baka papasok nila sa Ah. Finis Plan. Directed by your friend, Louis Ah. Ignacio. Oh, your friend. Yeah, I remember. Friend ko ba siya? Ewan ko, namagit mo yata. Uy! May issue ba kayo? Okay na, basta abangan yan. Promising naman yung bata, in fairness. May tsura naman. Oh, may sure na naman. Nakita ko yung mga Okay. pictures Sa niya. IG. Nakita ko yung pictures ng mga nagko-contest pa siya dahil mga naka-under. So, ilang taon na itong bagets? 20 plus mga. 20 plus pa lang, oo. Mas bata pa siya nung Pang bata sumasali pa sa naman. contest. Oo, bata pa siya nun. Mas bata pa siya, pero Hindi pa ganun kaano yung hindi pa body develop. niya. Ayun. Okay, ito mga Marites, Martin Del Rosario, naniniwalang hindi dapat ina-out ang mga artistang hindi pa ladlad at may BL movie sa Grabe na mga chika Cinemalaya. ngayong gabi.
Doonay. At sa iyo sinabi. Ay! Ikaw ba kausap ni Martin Del I'm Rosario? sure. Kami ni Tito Gorgie. Ay, So, eto na sa nga. mukha ninyo Yeah. sinabi ni Tito Gorgie. Oo. To our face. so, so ito na nga dito. Bida nga Oo. si Martin Bakit Del ganon? Rosario sa queer drama movie na Tayo Lang Ang Nakakaalam. Ayan, ayan si Miguel Odron yung partner niya. Miguel. Na isa sa 9 full-length films in competition sa Cinemalaya 22. Kapareha niya sa nasabing BL movie, ayun nga si Miguel Odron, na isang openly gay actor. Kaya natanong si Martin kung hindi ba sila nagkailangan sa intimate scenes nila. Panoorin natin ang interview namin kay Martin sa part na yan. Ayan, sige, ayan. Para marinig ni Fu. Sa mga intimate scenes niyo ni Miguel, walang ilangan. Kahit nag-workshop kayo. Walang ilangan. Very professional na practice namin yung intimate scenes namin kasi may intimacy coordinator din. Parang walang ilang at all. So hindi siya nadarang sa'yo? Oh, Ano ba Jerry O. From Jerry O. Ay, parang kailangan yata aroused kami sa isa't isa. Yun yung intention naman ng ano eh. Yun naman yung intention nung eksena. Open ka rin talaga. Yeah. Kung baka mas daring pa doon, ikaw Naghapdos sa hangin naman ako. Oo. Tapos ko sa play ko, nag-ano rin ako, anino sa likod ng Oo buwan. nga naman. Daring din. So, hindi naman ako naiilang maging sexy sa... Open o mga Yes. mag-bear. Yes, maging daring sa mga rules. Ang challenge, siguro yung maging restraint, yung itago mo lahat ng nararamdaman mo. Ayan, Kasi diba sanay ka, as artista, kung ano yung nararamdaman mo, ilabas mo. So, eto, bawal mo ilabas. Parang ganyan. Yun yung pinaka-challenge. Naniniwala ka rin sa mga lalo sa mga artista na talagang kailangang bawal mo na ilabas kung ano yung totoo nilang pagkatao. Kanya-kanyang choice yan eh. Kasi respetuhin natin yung decisions ng ibang tao. Hindi ba dapat hindi mo ina-out yung ibang tao kung hindi sila out? Oo. Kasi kanya-kanyang journey yan eh, ng kanilang sexuality, kung ano man. Oo. So, respetuhin natin. Ayan, parin. Tahimik ka doon, ano, Binigay ko kay Momay kay Tito Gorgie. Ang tayo nung tanong niya. Natahimik ka doon sa sinabi, wag daw i-out. Oo, kasi may respeto ako. Wow, ikaw talaga! Oo. Pero parang na-miss ko si Martin Del Rosario. Yes, love natin yan. kayo? Hindi. Uy, mabait yan, love Mabait natin naman yan. yung batang Ayun, yan. buti naman nag-play ang video this time. Hindi kagaya ni Papa P last time. Aminin mo yan. Ayaw Hindi- kay Papa P. Oo, buti hindi nagaya si Martin kay Papa P last Baka kasi mas naniniwala si Don kay Martin kaysa kay Papa P. Grabe ko. Alam mo naman yung mga ano rin yan, subjective din ang mga ano yan. So stuff si na Don yan. pala may kagagawa. So ayun na nga po, respetuhin daw natin ang desisyon ng ibang tao. Hindi raw dapat ina-out ang mga tao kung hindi sila out. Kanya-kanyang journey raw ito ng sexuality. So respetuhin dapat yun, Fuha, sabi ni Martin. Talaga. Sa inyo lang naman sinabi nila Jerry Ole. Hindi naman Kaya nga nakakasali. isinare ko to para Hindi niya isi-share sa akin. namnamin mo ang mga sila. So ayun na nga, walang kiber sa hubaran yan si Martin Tito, alam mo yan, di ba? Jubot-jubot talaga yan, walang kels. Oo, Pero hindi raw pakialam masyadong yan. daring ang mga intimate scenes dito sa Tayo Lang Ang Nakakaalam. Wholesome daw siya rito at family drama raw kasi ito na queer love story. At sana raw panoorin ito ng LGBTQIA+ community. Panoorin mo raw. At ng mga queer ally na katulad niya. Ayan, bali 2014 pang huling Cinemalaya movie ni Martin na pelikulang Dagitab. Ayan, with Yola Valdez. Tagal na. Yes, at natuwa siya, ito yung second pa lang niya, natuwa siya na nagbabalik siya this year sa Cinemalaya with Tayo Lang Ang Nakakaalam directed by David Corpus. At kasama rin niya rito bukod kay Miguel Odron, si Yayo Aguila at si Epic Quizon. Mapapanood ang Cinemalaya 22 sa August 6 to 18 sa Shangri-La Plaza Cinemas, sa Gateway Cineplex at sa selected Ayala Cinemas like Trinoma, Market, Gloriera, Ayala Mall, Manila Bay at sa Ayala Mall Circuit Makati. Ayan. Respeto naman po. Ay, ako ba talaga? Wag naman daw dinadaho yung mga ina-out. Dinadaho naman, hindi naman ina-out. Hindi naman Nakadaho lang, wala nga magandang clues. Sa daho na lang natin i-out. Ganun ba? Hindi nila mahuhulaan kung sino. Hulang-hula nga nila eh. Respeto naman daw. Wag daw kanya-kanya raw yung journey. Bakit dinaho ko na ba siya? Hindi naman. Oo, makakasagot niya. Ano na Hindi ba? pa. Bakit siya? Never.
Kaloka, parang Biglang nag-ano, no? Parang tito may yan, yung, wala, Ano yun? tumatahimik. Oo. dead air. Oo, may 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 light. crickets. Oo. May crickets, tito. Hayaan mo na yan dahil Tuloy mo recess na, no? Oo, ito na mga Marites. Magbalita naman tayo kay Mariel Rodriguez Ay. Padilla. Nag-unfollow ng mga celebs. Nagla-like sa body shaming kay Oo, Angel Locsin. kaloka. HD. Oo. Ano ba yun? Yun, medyo nakakasad lang yun Oo, sa di ba? part ng, Oo. lalo na yung pagla-like. Yung pag-unfollow, choice niya yun, di ba? But anyway, syempre nag-start to dahil nga si Angel Locsin ay may open letter, parang gano'n. Open letter to Senator Robin Padilla. Syempre, karapatan din ni Angel yon kung anong gusto niyang sabihin or oo. ilabas yung kanyang saloobin. At the same way, nakarapatan din naman ni Mariel kung may mga gusto siyang i-unfollow o hindi na siguro makita sa kanyang timeline. Yun lang. Ang mga in-unfollow niya aside from Angel, si Mama Pokwang, Oo. si Ann Curtis, ilan yon pero may mga iba pa raw. Mm. Yun. Kayo ba? Ano bang take nyo doon sa ginawa na yun ni Mariel? Kasi, kumbaga, mga kasamahan niya din to. Siyempre, mas matimbang yung asawa. Siyempre, di ba? Alam mo, piliin niya yung mga kaibigan niya kasi sa asawa niya yun. Inaaway ba ang kanyang asawa? Hindi kasi siyempre di ba si Angel, di ba may mga call out kayo. Ako, ibigin na kay Mariel, wala tayong magagawa, pinili niya asawa si Robin. So siyempre, kay Robin siya, kahit anong mangyari, asawa niya yun. Oo, ayaw niya Ngayon, makita kung yung mga ma-realize niya na hindi niya pala mahal si Robin, hindi. Balik na siya ulit sa mga I-friend niya friends Abot niya. tayo doon? Oo, ay gano'n naman talaga. Pag asawa mo, kahit sabihin mong meron, asawa mo yun eh. Oo, di ba? Asawa mo yun eh. Pinili niya yun eh. Oo, tama naman si Furun eh. Sila yun eh. Asawa niya yun. Kung syempre, maraming galit kay Senator Robin, marami naiinis, marami. Asawa siya, pinili niya yun, mahal niya yun. Eh. Hindi natin mako-question yung pagmamahalan nila sa isa't isa. Hindi naman natin kinu-question Kaya na nga, ang pagmamahal. kaya syempre, nasasaktan siya na nakikita niya na yung mga dati kong kaibigan, di sila sang-ayon sa asawa ko. Eh di hindi. Dito ko sa asawa ko, di na lang ako sa inyo muna. Ako hindi ako nagulat. Ako din. Kasi Ando ka pa lang sa unfollow Rose. Wala ka pa Oo, dun wala sa- pa tayo sa ano, di ba? Marami na kayo. Wala pa sa Tama naman, go lang. Oo, yan. Tapos, after that, may mga nagpo-post kasi. Actually, dami ko rin nabasa na talagang sobrang nilalait si Angel. Yes. Because of that. Body shaming, everything. Na parang umabot talaga tayo dun sa part na yun, ano. So, medyo dun ako nagulat na nagla-like si Mariel dun sa mga post na gano'n. Ito, ang isa sa, hindi yan. Ang isa sa post na nilike niya, nasulat ko ba? Ayan, ito. Ayan, presidente nga ng Pilipinas, nilalabanan namin. Ikaw pa na lumulunok ng bato, kakalunok mo ng bato, lumobo ka na. grabe. Nilike ni Mariel. Diba? Ayan. Tapos may mga, tapos isa din sa nilike ni Mariel, yung director ng, ng director. Hindi ko sabi pangalan. Alin ba? Yung favorite ni Dean June na director. Tapos, ano sabi? So, kumbaga parang ano niya na si Robin, inaano niya na for BP if ever. May ganong narrative. Nag-ano si Mariel doon. Okay lang yun, pero yung Angel na Hindi, ang bashing. sabi naman ng mga netizen, parang ano daw, feel na ni Mariel if ever. O, yung mga comment Yung lang body naman shaming to. kasi, Yes, sa body shaming, medyo Off din niya siya. hindi ko, parang pwede mo namang hindi i-like yun, pero pinili niya pa rin i-like. yun nga, sa akin lang siguro, pwede namang, kumbaga sa nonchalant ka na lang na, wala lang, hindi ka na lang mag-comment or hindi ka na lang magla-like, then hayaan mo na lang. Kasi pag nilike mo yung isang post na napaka-mean na post, Yun nga. it's like agreeing to that, di ba? Yes. Kung ano yung sinasabi ng post na yon. Although ako naman, yun na lang talaga ang magagawa nilang sabihin kay Angel, ang laitin ng kanyang katawan at, di ba, iba siyang kanyang pagiging mataba or anything. Kasi wala silang ibang mabato kay Angel eh. Di ba? Doon lang. Yun na lang talagang, panangga nila, panira nila kay Angel all the time. Yung katawan niya or yung kanyang yun nga, yung kanyang pagiging Siyempre, bilang mataba. kapwa mo babae pa rin. Although, I'm sure naman ang pinagagalingan talaga ni Mariel dito, siyempre,
nagtampo siya, nagalit siya dahil sa pinost ni Angel. Well, ano na to TDS. Antay. Aminin na natin, di ba? Yeah, parang nangaasar, ganun. Kasi Siyempre, oo. asar siya. So, hindi niya nagustuhan. So, parang yun yung way niya para mang-asar siguro. Yes, kasi like mo. Like, siguro nag-like spree siya. Like. Lahat ng ano, Oo. Lahat Ito, ng against ito pala yung nilike din ni nasa Mariel. liking spree siya. Nilike ni Mariel, ayaw ng kakampings kay Robin Padilla bilang senador. Gawin nating vice president. Good morning. Sabi naman niya, good morning, Direk, with heart. Ayun na. Ito ba yung hinat ng green hearts? Ito, no, yung binabash. Oo. Daming green hearts. Yun lang. Parang Color. ako naman paisip ako kasi nga, Pero, one way or another, naging magkakaibigan sila, naging politika Siyempre, pa rin ganun talaga talaga. yan. Di ba Talaga. pwedeng... May mga iba nga kamag-anak pa True. Oo naman. nagkaganunan. Ito pa kaibigan lang. correct. Pero inisip ko, si Ann ba nagsasabi ng hindi maganda? Although, very din si Ann. Kasi minessage niya si, minessage niya si Angel, welcome back. I see. Oo nga pala. Oo, Darna. Darna O, pala. si malamang si Neil din. Kung pina-follow man before, in-unfollow na. Hayaan mo na. Wala Kaya namang, nga, wala namang, Actually, nilike nga rin ni Angel yung nagsabi na, in-unfollow ka ni Mariel. Para ibig sabihin, Kebs ko. Like ba niya? Yes, pero siya Bongga. nilike na gano'n na nagsasabi na, uy, in-unfollow ka ni Mariel, gano'n tayo pa. Okay, parang kumbaga, Nandito na talaga tayo, no? wala Sa siya. ganitong dead pa lang siya, di ba? Ito ang our very own canceled. Yan ang culture. Ito na mga Marites. Oras na para Mamadali. sa pinakamainit na showbiz item. Ito natin Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Dahil tama lang na ipagsama ang pinaka-inaabangang chika sa pinaka-nakakabusog na chibog, order na sa naka-flash na link, mga Marites. Siguradong yan ang best dahil solve kayo nonetheless, mga kamarites. Ugbo 24/7. Okay mga Marites, ito na. Joshua Garcia, DDS nga ba? Biglang nag-unfollow matapos umani ng pambabas. Takot ma-cancel? Ayan. Alan D. ikaw. Ito, twinning Isa daw pa tayo yan. ng denim jacket, sabi ni Sneezy. Direct. Oo, DDS nga ba, Tito? Si Joshua Garcia? Yan ang usapang Mahala, Christine diba? Garcia. At si Rose Garcia. Yan ang usap-usapan, Tito, nito mga nakarang araw matapos makuna ng resibo ng mga Marites ang nirepost na video ni Joshua sa TikTok na tampok ang highlights sa ongoing impeachment trial ni VP Sara Duterte sa Senado. Ayan, ang nasabing video ay compilation ng key moments mula sa first 3 days ng impeachment proceedings, Tito. Okay. Ang pamagat dito ay may favorite highlights from Sarah's impeachment trial days 1 to 3. At kalakip noon ang mga hashtag na Sara Duterte, VP Sara, PRRD, DDS at Duterte. So mabilis na kumalat sa X ang screenshot ng repost na yun ni Joshua at agad na umaning ng sari-saring reaksyon ng kapamilya actor tungkol sa kanyang political political view, kung matatawag mo political stand man yun or whatever, what? di ba? Oo. Ang sabi ng mga Marites, refleksyon ito ng pagsuporta ni Joshua sa kampo ng mga Duterte at nabanggit pa ang pag-follow niya kina VP Sara at Senator Alan Peter Cayetano sa social media. Nabuhay din, Rose, ang pambabatikos kay Joshua dahil sa pag-endorso niya noon sa Construction Workers Solidarity Party List o CWS na pinamumunuan ni Congressman Edwin Garjola, isa sa mga so-called contractors, Rose, na Yes. nasangkot sa sa mga anomalous infrastructure. Oo, sangkot umano sa mga anomalous infrastructure projects. At maraming nadismaya nga at nag-bash kay Joshua dahil dito at meron din ng mga nagdepensa sa kanya. Dahil sa matinding backlash ay balitang in-unfollow na ng 28 anyos na aktor si BP at si APC. Kaya may mga humirit na, ay mukhang takot sa ma-cancel si Josh. Ayan. As of this moment, Rose Garcia. As of this moment ay hindi pa ina-address ni Joshua ang isyong ito at hindi natin sure kung sasagutin niya ba ito o dead man na lang siya. Ang isa sa kino-comment kay Joshua ay,
Eto, sabi ng isa nag-comment dito, ingrato, pinasara ng mga Duterte ang network mo tapos susuportahan mo? Sabi ganun sa kanya. Tapos yung isa pa sabi, imagine, tinanggalan ng franchise ang ABS-CBN tapos ka dun sa ng abuso. Ayun. At sabi pa ng isang nag-comment, unfollowing them after the backlash doesn't erase the fact that you supported them. It just makes you look like you're trying to save your face and make it look like you don't have the courage to stand by your own views. That only turns people off even more. Yun ang sabi, yun ang kuda-kuda sa kanya. Kay Joshua, o anong masasabi niyo dito? Ikaw muna, PhD. Dahil Garcia rin niya. Care to comment, Miss Garcia? Pero hindi kami magkamag-anak. Ha? Hoy, baka naman, Tinakwil mo check na. mo muna. Ang layo, Tinakwil mo Batangas na- siya. Malay mo naman. Bataan na Kets? No. Malay mo naman. Letter B naman. Oo, pareho. Ano? Malay mo na. Malay mo naman may nagtagpong Start taga with the letter Batangas. Ang dami ng Garcia sa Pilipinas. Kalor. Mana pa kung ano Pero lang matagal- yan. Saan nga siya? Saan siya? Batangas. Wait, teka lang. Matagal na niyang pina-follow? Ngayon lang nakita? O ngayon lang niya finalo? Hindi O hindi natin alam. Hindi yan malinaw. Basta Ang alam nakita, yung pag sana, Baka hindi na, baka hindi na, naman na eh. Di, baka Ah, hindi diba? na siya, baka ayaw na niya. Di ba yung mga ganon? Dahil nabas-bas or ano? Nauna Ang ba sa ang akin- bashing bago ang unfollow? Oo. Sa akin, kung yun yung stand niya, Sige, sabi patawanan natin, mo. yun ang stand niya, pangatawanan niya, di ba? So, bakit dahil lang sa mga batikos o komentaryo ng mga kung sinek-sinek or ng mga netizen, bakit bigla ka Kasi para sa akin, ano yun eh, dapat meron kang firm stand pa rin. Meron kang choice mo yan, paninindigan mo yung choice na yan, di ba? Not unless, pwede din naman magbago kung nakita mong may mali pala sa choice ko. Maganda rin yun. Dahil nung na-realize Oo. mo na, ay, mali pala Maganda talaga yun. choice ko. Ako O mali pala itong pinaglalaban ko. Oo. at Natauhan ako. natauhan ako. Oo. Okay yun. Pwede Oo. naman yun. Pero yung parang hindi, ayoko talaga ng walang paninindigan eh. Number 1 yan. Yun lang. Yun lang ba, Rose? Ano pa? Ano pa gusto nyo? Siyempre, yung pagiging, dahil part ka ng ABS-CBN, wala yung franchise, Nang nilabat sa kanya. Joshua lang diba? ba yung ganyan? Meron pa din yatang iba. Pero nakakasad din talaga dun sa part na yon. Dahil, alam mo nangyari. Ito si Ingrailo, taga Sigawan, na nagpakulay, yung komento, basahin Ano niyo. sabi? Basta sabi, hindi pwedeng sabihin yung iba eh. Ikaw po, Kasi anong masasabi si mo? Harry Roque kasi merong parang nagbubunyi siya, di Natuwa ba? siya. Oo. Sabi kinilig daw. Oo. Hinilig dahil di na Dahil pina-follow. nga, Hindi dahil nga, nalaman yung DDS si Joshua. Di Oy, umano. allow me to kasi bold letters pa siya eh. Ano? Si Mrs. Lani Michelle. Harry. Sabi niya, si Rose, di mag-get syempre. Mariel will stand with her husband. Parang di ka naman asawa. Di ko mag-get. Sinabi lang ni Mr. Fu na, syempre, ba't tinanong ko nga sila, anong stand nyo dito? Kakaloka kayo talaga, Day. Hoy, speaking of mga stand ha, ito tinanong sina bilang Sino? guest sila ni Tito Boy Abunda, si Pokwang at saka si Meryl Soriano, di ba? Tinanong Oo. about Joshua, reaction nila. Ang sabi ni Meryl, that's his platform. And kung doon siya naniniwala, kaya nga tayo merong freedom of speech. We are free to express our own opinions and voices sa sarili nating platform, sabi ni Meryl. Sabi naman ni Mamang Poki, nagkataon lang kasi na artista si Joshua, pero kapag ordinaryong tao ba yan, papansinin mo ba? Siyempre hindi. Nagkataon lang na artista siya, karapatan niya yon, hayaan natin siya. Exactly, di Siyempre ba? naman, diplomatic Oo, lang yung dalawa tingin dyan. ko. Pero Oo. kasi, yun na nga sinabi na nga ni Mamang Poki, di ba? Hindi naman nga siya ordinaryong tao kasi. Siya nga si Joshua Garcia na malaki ang platform, malaki ang impluensya. So sana, ginagamit niya sa tama yung impluensya niya. Yun, di ba? Sasagutin ka ngayon ng mga Ano? pro-DDS ng Duterte na bakit mali ba? Oo, mali talaga. dapat dun sa tama palagi. Eto na nga, dahil I never ko makukuha yung logic ng taong, lalo na kung isa kang kapamilya, Na yun ang na ginawa yun, alam mo naman kung sino ang nagpasara ng inyong istasyon na nawala ang napakaraming trabaho, nawala ng, 'di ba, ng kabuhayan, ang napakarami mong kasama doon sa istasyon na yon. Tapos kakambi ka doon sa Hindi. you will take the side of the oppressor. Hindi, ang nangyari pa, Oh my parang for God. the longest time, Tahimik yung siya. tahimik siya, yung Never pala, siya oo. Medyo yun. doon lang nakakasad. At isa na, pa, dahil
okay lang kung si Joshua wala kumbaga starlet lang, hindi mo kilala. Dahil isa siya sa pinakamalaking pinakinabang sa ABS-CBN, pinasikat siya ng gusto ng ABS-CBN. Ang sakit ng malaman mo ganun pala. Kung ikaw, 'di ba, ABS, talaga ba? Doon ka pa kumakampi sa kung alam mo kung ginawa niyan sa atin. Sound daw sa... Wala ka tayong sound. Pagkatapos kumuda-kuda ni Ana, wala siyang sound. Grabe. Correct. Nasabotahe ba tayo? Nako. Iba hindi, wala narinig. Iba, may Nasabotahe naririnig. ba tayo? Kawawa na, ayun na ba? Okay, so Wala from the nga. top. Oo, ano ba yan? David Primero, thank you sa $1.99. Dati nakawala siya. Sam. Napadila Naku, ka. alam na natin kung anong Oo. sinusuportahan ni Sam. May tanong si David Primero, bakit nakawala Buti. na? Buti Buti pala. nakawala. Ayun. Alam na natin kung ano si Sam. Oo. Pinakita mo Refresh ang po kulay ninyo mo, para Sam. magkasama Oo, kayo ulit. Ito, char. Ano na? Okay na ba? Meron na daw. Alam mo, Ngayon totoo lang. lang, sinasabihan tayo lagi nakakamping, like ako dito, di ba, ganyan. Alam nyo, more than being kakamping, doon kami sa tama. Oo. Yun po yung totoo. Pero hindi nila magiget din yan. Oo, iba kasi yung nila Kumbaga, takbo ng utak. halimbawa, kung Madam Lenny may ginawang di mali, hindi kami yung tipong enabler, di ba? Ganun lang po yun. Ramdam na ramdam ko ang galit mo, Miss Jones. Ha. Mas galit kasi At sa least- post ko. Ha. Sabi At ni least narinig niya. Oo Mrs. nga. Nisi ba yan? Oo, parang narinig niya. Ibig sabihin, hindi naman pala nawala ng audio. Ramdam Hindi, niya. parang may part down na nawala. Ayan, si Tita Mayumi. Alam May na natin si Sam. $4.99. Sabotahe to. Greetings from MD USA. Idol niya kasi si Joshua Garcia. Huwag kayong ganon. Feeling nga niya siya ang Joshua Garcia ng Scott Ayan, sa Orion daw, nawala ng Oh, sound. hindi ka takatakang nga Wala, siya. oh. Ganon din siya kanya. Hindi, wish natin, sana talaga magkaroon ng di ba? Nababasa ko kasi sabi ni Ano? Sunny Alcaraz, dahil lang napasara ang ABS, galit kayo sa DDS. In the Lang. first place, bakit ba ipinasara? Marami silang violation, wag bias. Alam mo, ako hindi dahil pinasara ang ABS. Hindi ako ganyan Ayun na kababaw. naman sila sa maraming violation. Oo. Napatunayan ng wala at walang Napatunayan na nga utang. eh. Ano Ay, ba, anyway? balik pa rin tayo dyan. Ay. Ganun naman talaga. Pagtatanggol nila yung mali, kung doon sila talaga, di ba? Yun ang kanilang... Baka naman pina-follow lang niya kasi gusto niya na ng update. Gusto ko nang isipin. May nabasa ako. Oo. Dito din yata, dito nga ba? Baka daw kaya lang pinalo ni Joshua or nag-like si Joshua doon para maging maingay. Para pag-usapan siya. Kaya ka wait. Pag-uusapan Bakit nga, di ba? Bakit nila? napag-usapan nga naman, nagtitrending. Na hinanap nila Alam mo, kung yun pina-follow nila, na pina-follow? No, kasi kapag pina-follow mo yung isang tao at nag-like or nag-react sa isang post, lalabas kasi sa'yo yan. Makikita mo na. Hindi, follower lang naman. Di-like ba yung mga post ng mga May nilike Di ba niya. nga nag-repost nga nung video ng para kay VP nga. Highlights ng VP. Wala na tayong magagawa kung yun talaga ang kanya. Ayun. Ay, totoo naman. Pero sana Totoo lang talaga, naman. ayun, Ganun gusto ko talaga, na lang di isipin ba? na pwede magkaroon ng character development si Joshua. Baka bigyan mga enlightened siya or whatever, di ba, matauhan naman and all. Dahil, my God, yung ginawa ng ABS-CBN sa kanya, di ba? Tapos ganun pala yung Correct. Oo. yung political niya. Oh my God. Ayun yung nakita ko kanina na may repost ko. Yes! So talaga kaya nakita. Chinek nila kung pina-follow. Yes! Mismo! Kaya Wala na tayong magagawa kung may yun ang- resibo. Wala na tayong magagawa kung yun talaga ang Totoo kanya. naman yun. At wala din tayo magagawa kung may mga backlash sa kanya na ganito yung Correct. nagiging impression at Understandable din. komentaryo. Kung bakit di ba? ganyan na lang kagigil Talaga. sa kanya yung mga tao. Kasi, di ba? My God. Isipin mo na lang kaya siya nag-unfollow, wala nang issue, kaya siya nag-unfollow, Alan. Eh, yun na nga yung comment nung isa. As if naman it erases the fact na Pero para hindi na siya magre-repost kasi hindi na niya fina-follow. Ikaw naman, Alan, kay Joshua. Okay, sana tuloy-tuloy na yan. Ito na bang start? Of a new you? Baka naman lang. Ano? Dahil lang doon? Oo, baka naman kaya niya Kasi in-unfollow. tinira siya. Oo. Tinira siya! Ayaw mo naman ng tinitira si Joshua. Kaya in-unfollow na lang niya Hindi. for Malamang yan peace sinabihan na, lang. Sabi follow nga, mo na lang. yung nag-dialogue Or wag na ganun. sinita ng management. Di Malamang. naman Ano na nga, totoo di ba? yun. Usually, ganun. Pero di ba? actually, hindi ka naman kailangan sitahin ng Yeah. management. Nasa sayo yan dapat. Ikaw mismo may kusa ka kung tutuusin. May sarili kang utak, di ba? Pero kung gusto niya pa rin yun,
Eh wala naman tayong magagawa. Wala Baka naman. good talaga. Oo. Alam mo, wala talaga magagawa. Wala din magagawa si Joshua kung may mga ganitong reaction. Exactly. Ganun lang Oo. yun. Kaya nga tahimik naman siya. Wala naman siya sinabi. Kaya nga Wag na siya nag-follow na lang Huwag na siya siya. ako mag-ibang tingin natin sa kanya. Ganun talaga Ako hindi yun. naman nagbago yung tingin ko. Pogi pa rin para sa akin si Joshua. Ikaw, gusto mo magsama kayo. Oo naman. Oo naman, hindi siya tatanggi. Matatanggi. O, Wa pati sa isama si kanya. Sam. Isama mo pa si Sam. Kasi Sino pare. Sam? Ayan, Oo, kinabutahe yung audio ko. Because it's the Josh Yung audio ko. Garcia of Scott Media. Josh Garcia. Kayo na magsama. Siya palang si Joshua Garcia ng Scott Pero Media. mas okay pa rin kung may totoong Josh Garcia makakasama. Josh Garcia. Ay, Josh Josh. Garcia. Sino si Josh Garcia? Ayun. Ayaw mo kay Joshua. Ano ayaw mo kay Joshua Garcia? Driver. Assistant mo nga. Diyos. Joshua? O, ikaw ba? Meron ka pa opinion dyan, Tito? Meron ka sabihin? Diyos. Hayaan siya. Yun ang gusto niya. Diyos ko. Di ba? Huwag sana. Pakailan ba natin? Kaso sikat siya. Kaya natitira siya. natira na Just naman. suffer the consequences. Natitira siya. Oo. Grabe. Di, gusto mo ba gusto tumira sa'yo? Sagutin mo yan, Alan. Tinatanong mo ba siya? Ano ba? Ay, naku, mama. Yung ating Chick of the Week brought to you by Ugbo 24/7. Para naman sa ating mga marites na gusto na exclusive showbiz scoop. Sali na sa ating Facebook community group. I-click lang ang pin link sa live chat at sumama na sa Beloved Marites University Community. Updated ka na nga, may exclusives ka pa. Sama na at mag-like, share, and subscribe na rin sa MU Entertainment YouTube channel. Ito na. Go. Balik-balitan tayo mga kakosa. 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 Ako, so parang preso. Ano yun? Dahil ito ka na nga, your favorite. Ano yun? Catherine Bernardo. Ayan. Si Mayor Mark Alcalangaba ang kanyang Mr. Right. Ikaw na ba? Ikaw Siya na na ba? ba? At hindi pa rin natatapos Sino ba yan. yung Charot. kanta niya? Hindi, sa promo ng Si Kim Chu. Yun na naman si somebody. Someone someday. Iniba na ba? Iniba na naman yung title. Natanong siya tungkol sa the right person. So ang sagot lang niya dyan, I know I've found the right person when I don't have to question it anymore. Because all of the answers, nandyan na. And then, wag na. Wag na, haba, yun lang. Wag na, haba pa, yun lang. Yun ang sabi. Pinutol niya. Pinutol na rin niya yung sarili niyang statement. Saan ba yan? Oo. Ginaganap. Hindi ko alam. Basta it's part of the promo nung someone, someday. Hindi somebody. And I know I found the right person when I don't have to question it anymore because all the answer is nandyan na. And wag. Hahaba, yun lang. Tama na. Yun ang sagot niya. Siyempre, yung mga fans, expectorant na dahil dyan sa mga hanash ni Catherine, feeling nila na si Mayor Mark Alcala na talaga ang kanyang Mr. Right. Pero wala namang confirmation. Kinikilig lang yung mga boto kay Mayor Mark para kay Catherine. At nakikita naman nila na happy si Catherine sa kanyang disposisyon ngayon. Kaya feeling nila talagang in lababo ang Asia's superstar. Ito, PI na PI na. Talaga ang title. Kaloka. Yung kahit anong gano'n na siya doon sa Madame Tussauds. Tusan ka na naman. Asia Superstar, sabi. Sinabi Asia... ayaw mo ba? Kina-question mo ba yung Asia Superstar? Alam ba yan ng Asia? Ha? Anong Asia? Sinabi na. Ang Pinoy kasi Pinapaalam ang pa ba hilig. sa Asia? Alam mo, ang Talaga. Pinoy, ang hilig mag-claim ng Asia. Continent na talaga. Naku, anything doon talaga. nga. Buong kontinente Ang Korea ba, nga alam? nakilala na globally pero hindi kiklaim na mga Asia's whatever. Yaman mo na. Kaya mo na. Diba? Pinas Diba? talaga ang Supposedly, mahilig. ang kung pwede lang magtanong, yung follow-up mo dyan is, si Mayor na ba? Ang Kaso Mr. nga, wag na Right. nga daw, hahaba pa. Yun dapat ang mga tanungan dyan eh. Kasi nga. I'm sure hindi pwede itanong si Mayor kay Kat sa mga ganyang ano. True. At habang promo nila. Oo, Ay, di ba?
Supportado naman ni Mayor yung show eh. Oo Bakit? nga, Paano? inaalagaan nga si Yung dog Snowy eh, kapag may oo taping eh. si Catherine. Oo, hindi Very pa. supportive nga si Mayor. Wala kung Wow. Alam mo mga... Mayor, effort na oh. Report na ako. Wow naman. Ba si Catherine? Mukha bang happy? Oo, tsaka ang sexy ni Catherine ngayon. Meron siya isang... Sexy naman siya kahit dati pa. Hindi, pero iba yung mga outfitan niya ngayon. Meron siya nakikita yung talaga. side kineme. Side boob, oo. Yun. Yung Tsaka hindi, di ba dati sinabi awkward? May nakita kong video na parang pinagtatapat sila na ni James Reid. Yun ko nga nakita, ang sexy nung outfit ni Yes. Catherine. Yeah. Parang hindi naman siya awkward dun sa eksena na yun. Na ano kaya? Parang nagpapakit sila sa isa't isa. Hindi, oo. Hindi sila Saka, awkward. sanay na doon. si parang si Kat naman na niya yung body niya. Di ba? Mas Oo, alam na, confident siya naman. alam niya na yung, kumbaga, kebs na. Kasi di ba dati ang mga dahil sinasabi na yung legs daw ganito. Ayaw daw ni Daniel kasi magpakita ng mga Oo, di ba? ngayon, in fairness naman kay Catherine. Tsaka naman, hello, anong edad na ba si Catherine? Okay lang na Trentahe na siya. Kaya nga, ngayon pa ba siya magpapakakimi-kimi? Okay na yung So sa tingin mo ba sila na talaga ni Mayor? Ako talaga, yes. Oh my God! The height of alam mo, the height of the showbiz ang Ang bilis! So, kaya yun na naniniwala. O, di ba yung mga tao sa akin nakala na kung ano yung sinabi. Akala nila gano'ng kakasama Ayun, ang mga ang bilis pinagsasabi na. Ako mo. talaga Ah, yes. yes. Tapos yung magkakaismal. Tsaka yung pagkakasmal, yung showbiz na showbiz, na alam ko yung camera ko nandito. Showstick na Grabe. showstick ang magkakaismal. God. May cover mo na yung ako, Mr. Right. Ano yung cover ko? Ang kantang ako ba si Mr. Nakay kay Kim Chu yan. Correct. Baka ayaw ng mga fans. Baka masabihin ka, makachipan mo, food tumigil. Sabi niyo, kachipan ko. Okay, ma'am. Nawala naman akong pakialam kahit sabihan akong kachipan ko. Happy ba kayo, Ako pa mga ba yung bes? pinaka-naapekto, ha? War Ano freak ba? ka raw, sabi ni Sneezy. Oo, ako pa ba? Nagmana ako sa nanay mo, Sneezy. Ano ba ininom mo? Di ba? Ay, wala akong pakialam dyan sa mga komento nyo sa akin. Ay, mga magaganda lang yung sabihin ko. Okay, mga marites, yan po ang sa linggong Chismis!